So, hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video and for today's content, ayan, i-review natin finally ang isa sa napakamura or napakabentang Samsung Galaxy A series, which is a Samsung Galaxy A36. Ito na kaya ang perfect na smartphone para sa iyo, lalo-lalo na ngayong year-end sale. Tara, check natin. So yun na mga ka-J-Vlog, hataw na hataw action. So yun mga ka-J-Vlog, hataw na hataw talaga ang Samsung ngayon kasi grabe, sale po. Halos lahat ng mga smartphones ngayon sa online do sa official store ni Samsung. And ang nakakatuwa kasi, yung A56, ano yan, siya yung unang napagandang deal kumbaga sa online from SRP na 26,000 pesos down to pwede nyo siya makuha ng 15,000 pesos. So very very affordable. And yung A36 po, I think hindi ako nagkakamali when it comes sa SRP nito, nasa around nasa around 20,000 pesos. Pero ngayon sa online, sa official store ni Samsung, sa online, pwede nyo siya makuha around 12 to 13,000 pesos. So that is the 8 gig, check natin action, and that is the 12 gigabytes of cut action, and that is the 256 gigabytes of internal storage, 8 gig 256 ito mga idol. So very affordable lang A36 ngayon. Biruin mo, ang presyo niya is around 20,000 pesos, ngayon nasa 12,000 pesos. At ito magandang balita, pag clinic nyo pa itong view products natin dito sa ating video, ayan, pag clinic nyo yung view products natin dito, meron pa magja-generate sa inyo special voucher up to madadagdagan pa ng 1,000 pesos off. Bukod doon sa sale niya sa online, meron pa kayong additional discount dito sa ating video. So, di ba, napakagandang deal. Kaya, hindi lang A36 halos lahat ng mga smartphones ng Samsung ngayon is nakasale po. A36, A56, A26, A16, A06, lahat po yan ay sobrang benta ngayon sa online dahil grabe, bagsak po ang price ngayon ni Samsung. So, yun, nag-decide akong i-review na natin itong A36. Later part ng ating video, magpapakita ng mga photo samples nito, and syempre dito sa ating video or sa ating full review, bibigay ko sa inyo yung mga thoughts and opinions ko dito sa Samsung Galaxy A36. Next mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Samsung Galaxy A36 at kung bakit napakasulit na ito i-purchase ngayon 2025. So maraming mga mid-range smartphone ngayon na nagsisilabasan sa pagiging mura or budget friendly na 5G. Maganda rin i-consider ang A36. So real talk, yung SRP nito hindi po talaga bagay sa kanyang price. Medyo overpriced yung A36 nung lumabas dito sa Philippines noong early 2025, pero ang ginawa nga ni Samsung, mas binabaan niya sa online. Again iba po yung makukuha yung price sa mall. So, there's a possibility SRP pa rin na makukuha nyo sa mall at sa online lang po nyo makukuha ng mura to. No worries, official store po ni Samsung sa online yan. Kaya wala namang pangangamba dyan dahil dyan din naman ako bumibili ng mga units natin. At yun nga, tinutulungan ko rin kayo makuha ng malaking discount dahil pag galing nga kayo sa ating video at click nyo itong product link na to, meron pa magja-generate na additional 1,000 pesos voucher. Napagandang deal yan. So, first reason for me kung bakit napaganda ng A36 is of course the display. Isang advantage ng A36 5G ito sa mga competitors niya, Super AMOLED display po itong smartphone na to, na compare sa mga smartphone na 12,000 pesos to 13,000 pesos, usually AMOLED lang nilalagay. So, again, for me, isa sa pinakamagandang display out there sa 12,000 pesos is yung A36 5G na merong Super AMOLED display. So again, pag nanonood tayo ng movies, sobrang ma-appreciate nyo yung color accuracy ng display ng device na to, including pag naglalaro kayo. So for example, yung graphics lang, kunyari sa CODs, medium lang, mas may enhance pa yung graphics niyan dahil sa kanyang Super AMOLED display, mas magiging vibrant, mas magiging sharp yung display quality ng smartphone nyo. Salamat yan sa Super AMOLED display na mapo-provide nitong smartphone na to. Ang pinaka-the best na naglaro ako dito, kasi ang nilalaro ko lang naman na parate is COC or Clash of Clans. Napakaganda nung graphics kumbaga ng COC. At nilaro ko yung game na yan sa aking Samsung Galaxy A16 5G. Same din ng resolution sa A36. So again, when it comes sa Super AMOLED display, paniguradong matutuwa kayo sa magiging quality ng smartphone na to.
Next mga ka-J-Vlog, ang pinaka-the best of course sa mga Samsung devices is yung kanilang software update. When it comes sa longevity, isa to sa mare-recommend ko, ang A36. Dahil syempre, sinasabi nga ni Samsung, ang promise time nila dito is usually 5 years. So, simula nito is Android 15, baka hanggang Android 20, pwede pa tong Samsung Galaxy A36. So, baka hanggang 2030, pwede nyo pa ito magamit. Again, kunyari mas stop sa Android 20, pwede nyo pa ito magamit beyond Android 20. Kasi syempre, yung mga application ay masusupport pa na matagal yung Android 20. So, again, when it comes sa smartphone na matagal paggamit nyo, itong Samsung Galaxy A36 is the best na pwedeng ma-recommend sa inyo kasi meron din mga consumers na hindi naman gano'n nag-upgrade parate at naghanap lang ng smartphone na pang matagalan. So, magiging sulit din naman ang inyong 12,000 pesos dito dahil sa software update pa lang panalong-panalo na kayo. At I think yan yung isa sa binibili nyo sa Samsung, yung kanilang matagal na software update ngayon. And syempre, when it comes sa software ang pag-uusapan, Samsung Knox, the best din dito sa Samsung Galaxy A36 5G. So, kumbaga, when it comes sa encryption ng mga files ng photos and videos, isa sa pinagkakatiwalaan kong software when it comes sa mga storing ng ganyan is Samsung Knox. When it comes sa chipset na itong Samsung Galaxy A36, Qualcomm Snapdragon po ito. So, meron itong Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 chipset. Based sa kanyang GPU, upgraded version Adreno 610. So, ito kasi Adreno 710. And na-try ko na tong 5G version ng chipset na to. And so far, I think when it comes sa kanyang performance, okay na siya ngayon sa kanyang price. Kasi kung i-compare mo sa kanyang price ng 20,000 pesos, syempre is a big no-no yung chipset na ito. Medyo, low-powered 5G siya sa kanyang SRP na 20,000 pesos. Pero ngayong 12,000 pesos lang siya, medyo umo-okay naman kahit papaano. Pero I think marami pa rin mga MediaTek Dimensity na mas better for its price. Pero syempre, again, hindi naman lahat ng mga consumers ay gamer. So, again, for me, as long as yung smartphone ay napoprovide naman yung day-to-day na kailangan ko sa isang device, okay na yan for me. Etong A36, hindi po ito mabagal na smartphone. It can handle day-to-day tasks, casual things, navigation, social media, panonood, yung mga ginagawa ng mga karamihan or majority ng mga consumers natin. So, pagdating sa gaming, I suggest maghanap kayo ng mas ibang, mas better processor. Pero, when it comes sa pag-handle, again, iba yung pag-handle nakaka-handle po ito ng mga modern games, COD, ML, Honor of Kings, Genshin, and Wuhan. Nakakaya niya naman. Pero, syempre, when sa mga ganyang scenario, sa mga heavy games, there's a possibility makaka-experience tayo minsan ng mga frame drops. So, yun mga ka-J-Vlog, processor and all, hindi naman po mabagal itong ma-offer ng A36 5G. Camera-wise, syempre, triple rear camera system siya. Isa to sa merong legit na triple camera. Diba, usually, ang ino-offer ngayon ng mga ibang brands, dual camera, triple, pero in reality, isa lang po gumagana dyan. Pero dito sa Samsung Galaxy A36, yes, malinaw naman, even the front-facing camera. So, ang maganda dito, complete rekado siya pagdating sa camera. So, meron tayong main, ultra at macro lens na lahat po ng lente na mapoprovide ng Samsung Galaxy A36 ay usable po. At ang maganda doon, syempre it supports 4K resolution pero up to 30 FPS siya. Syempre for its price tag na 20,000 pesos, kailangan talaga 4K na yan. Pero 30 FPS lang ang masosupport niya. So ngayon, sa 12,000 na price segment niya, medyo bumabagay or nagiging sulit na yung 4K resolution na video quality ng smartphone na to. Syempre, ang isang pinaka-advantage din ng A36 sa karamihan ng competitors niya ngayon sa kanyang presyo is yung kanyang ingress protection. So, iilan lang ang mga smartphone na meron matataas na ingress protection. Sinabi, iba naman meron Meron IP64, yes, IP64, 65 sa mga budget or entry level, pero hindi po yan yung mga pwedeng masubmerge sa tubig. Ang pwede lang masubmerge sa water is IP67, 68, and 69, water and dust resistant. So, yan yung mga literal na pwede nyo masubmerge sa tubig within 30 minutes. So, itong A36 5G, ayan, pwede nyo itong gamitin for your underwater shot. Hindi kayo mangangamba na mapapasokan to ng tubig kasi maganda po yung protection niya or mataas. So, yung protection niya is IP67 na usually yan ang nakikita natin for a mid-range or flagship devices. Pero, majority ngayon ng flagship, IP68 na po Siyempre, battery, mataas din. Specs-wise, 5,000 mAh. Pero, marami ng consumers ang makukulangan sa 5K or maliliitan. Kasi makikita nyo, majority ngayon ng mga brands ay nag-upgrade na sa kanilang battery capacity. Meron tayong makikitang 6K, 6.5, 7K mAh battery capacity. Even sa mga mid-range, usually,
makakita na tayo ng 6K. Pero most ng mga mid-range ngayon ang in-offer is 5K. Even flagship is 5K mAh. So, okay yung 5K, mataas yan as long as yung software optimization nandoon. Dito sa Samsung Galaxy A36, maganda rin yung software optimization niya. Salamat sa One UI. Kumbaga, meron siyang device usage pattern. Kumbaga, pinag-aaralan niya yung paggamit niya sa device at gumagawa siya ng way para makatipid ng battery. At mataas din ang kanyang fast charging rate, 45 watt fast charging rate. Pero nakakalungkot lang, wala po itong charger out of the box. So, slim box. Minsan, seswerting kayo sa online, makukuha kayo ng freebie ng charger. Nakakatawa lang na yung dating included naman talaga sa box ay nagiging promotional freebie na lang, di ba? Pero yun, kung walang nabili kayong charger dito sa inyong A36, usually kasi ang dulo na neto is C na. So C to C na siya. Baka meron kayong charger dyan, yung type A pa. Meron na marirecommend sa inyo mga charger ang C na yung dulo. Dito sa ating View Products, magpo-provide po ako ng mga charger dyan like Anker, Ugreen, and Romo sa mga 20 watts or 30 watts charger. Huwag na kayo bumili ng mismong brand ng Samsung kasi medyo mahal yan, nasa 1,000 plus. Dito sa mga third party, again, third party original brand, napakasulit na ng inyong pera. Dalawa na mabibili yung charger sa 1,000 pesos, di ba? So, dito lang yan sa ating View Products ay nilalagay ko rin naman yan. So, yun, at least, mabilis na mag-charge dito sa Samsung Galaxy A36. Salamat sa kanyang 45 watt fast charging rate. At when it comes sa design, again, very identical yung design nito sa A36, sa A26, sa A6D. Yes, very identical yung kanyang design sa A30, sa A56, A26, and sa A07, A17. Yan yung nagiging trending na design ngayon ng Samsung. Yung vertical camera module na lahat ng lente ay nasa isang module na. So again, for me, very naman siya, eye-catching when it comes sa color variation. Minimalist yung design ng back cover niya. Simpleng-simple lang pero makukuha ng attention nyo dito yung kanyang magagandang color and of course yung kanyang glass back cover. So yun mga ka-J-Vlog, so far yung mga nagustuhan ko sa A36 5G. Hopefully nakatulong ito sa mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo ng bumili ng smartphone na to. Pero no worries, nandito lang yan sa ating View Products. I-click nyo lang itong View Products natin. Mura at bagsak presyo lang dito ang A36. Dito lang kayo bibili dahil dito sa ating View Products, sobrang mura or below SRP lang. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating full review sa Samsung Galaxy A36. Napakasulit, nakakatuwa ngayong year-end 2025 ay grabe bagsak ang presyo na itong smartphone na to, especially sa online. Pero again, ulitin ko, there's a possibility na baka mabili nyo pa rin ito ng SRP sa mga mall or sa mga offline stores. Kaya nagpo-provide tayo ngayon ng mga shop na mura. Especially ito po ay official store ni Samsung. So si Samsung po mismo, so sa Samsung mismo kayo bibili at mas mura talaga sila sa online. Mga nagtatanong bakit po mura sa online, ganyan. Syempre ito mga to yung mga wala namang physical stores to. Syempre yung mga natin sa mall nagbabayad din ng renta, di ba? So dito sa mga online stores natin, mas mura sila pero official stores po 'yan. At meron pang pa-collaboration ng YouTube Shopping sa online platforms natin na meron pong special voucher up to 1,000 additional discount po yan sa inyong mga bibilin. So, napakagandang deal at wag na kayo magdalawang isip pa, A36, napakaganda rin itong i-recommend ngayong 2025. Napakamura. Again, hindi po ito magiging permanent price niya. There's a possibility na babalik to sa 20,000 pesos next year. Kaya hanggang mura po ngayon, i-check nyo na tong link niya dito sa ating product link. Kaya kung gusto nyo makakuha ng isang A36 5G, kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone na pang matagalan, ito na ang magandang i-recommend sa inyo na smartphone.